Welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat, mga masugid na taga-subaybay at nanonood dito sa Road Snag TV. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa tatlong klase ng suspension. Pero ang unahin natin tatalakayin ay tungkol sa preventive suspension. Kung ano nga ba ang ibig sabihin ng preventive suspension na nababase sa IRR ng DOLE o Implementing Rules and Regulation ng Department of Labor and Employment dito sa ating bansang Pilipinas. Inaanyayahan ko po sa lahat ng mga nanonood o di kaya napadpad dito sa aking channel na paki-subscribe po ang aking channel at pindutin lamang po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video, at huwag din po kalimutan na i-like ang aking channel. Pero bago natin ipagpatuloy ito, mag-i-intro muna tayo. So maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating episode ngayong araw, nais ko po muna na i-shout out ang mga kaibigan natin dito sa YouTube. Shout out kay JR Saki Music. Kung gusto mo po na makarinig at makapanood ng mga original na compose na ang lengguwahe nito ay lengguwahe ng Snag, ibisitahin nyo lamang po ang JR Saki Music channel at subscribe nyo rin po para sa inyong kaalaman sa mga susunod pa na video niya. Mega shout out din kay Gallardo Ignacio. And then mega shout out din kay Legendary TV at saka si MJ Prod, at mega shout out rin kay Reno Ami. So yun po yung mga kaibigan natin dito sa channel ng Road Snag TV. Ngayon ipagpapatuloy natin ang tungkol sa preventive suspension. Bakit nga ba merong tinatawag na preventive suspension? At kanino po galing itong preventive suspension at sino po ang magpapatupad nito? Ang preventive suspension ay kadalasan na ginagawa ng isang employer sa kanyang empleyado kung siya ay nakagawa ng isang kasalanan na labag sa panuntunan ng kanilang kumpanya at nababase na rin sa IRR ng DOLE. Ang halimbawa natin sa isang naipaas sa ilalim sa preventive suspension ay kung ang isang empleyado ay muntik niya saksakin ang sekretary ng kumpanya o sekretary ng kanyang employer. Yun po ay may ilalagay siya sa preventive suspension.
Pangalawa, kung ang isang empleyado ay nagpalsipika sa mga dokumento kagaya ng kung siya ay nagpagasolina siya, and then ang kanyang iginasolina ay halagang 1,000, pero ang lumabas sa kanyang resibo ay nagiging 1,800. So, meron pong falsification doon na nangyari. Itong dalawang bagay na nabanggit ko sa inyo, ang dahilan kasi kung bakit masasabi na may ilalagay sila sa preventive suspension, una sa lahat, kung ikaw ay muntik mo saksakin ang sekretary ng inyong employer, yun po ay isang preventive measure upang hindi maituloy ang kanyang masamang balakid. Dahil nga po may posibilidad na mangyayari ulit sa susunod na araw. At hindi lamang po yan, mailagay ang isang empleyado sa preventive suspension para hindi niya maimpluwensyahan ang mga tao na malapit sa kanya. At hindi po maaapektuhan ang isinasagawa na investigasyon laban sa kanyang nagawa. Kagaya ng nasabi ko kanina, yung pagpalsipika ng dokumento kagaya ng resibo, yun ay 100% na mailalagay din sa preventive suspension para hindi niya maimpluwensyahan yung empleyado ng gasoline station na kung saan siya ay naggasolina, at hindi niya magawang kausapin o hindi niya madiktahan itong mga tao na kontsaba niya sa kanyang ginawa. At ito ay ang preventive suspension ay isang buwan ang kanyang pagkalagay sa preventive suspension. So pagkatapos ng 30 days na siya ay ma-preventive suspension, dapat babalik siya sa trabaho. Ngayon, kung lumabas sa investigasyon na hindi siya gumawa o hindi siya talaga ang gumawa ng ganun kasalanan, siya ay kinakailangan bayaran ng kanyang employer yung kanyang araw na 30 days na hindi siya pumasok o nagtrabaho. Yan ay base sa IRR ng DOLE. So, ang preventive suspension, in summary, mailagay ang isang empleyado sa preventive suspension upang hindi niya maimpluwensyahan at madiktahan yung mga tao na naging kakontsaba niya at hindi maapektuhan ang isinasagawa ng kanyang employer na pagsasagawa ng investigasyon. So, ayun po ang preventive suspension. Sana po may natutunan kayo sa video ito, at ang isusunod natin tatalakayin ay tungkol sa punitives. Ano po ba kaya itong
punitive. So sa susunod na video, ating tatalakayin ang salitang punitives na base din sa IRR ng Department of Labor and Employment. At huwag din po kalimutan na i-subscribe at pindutin po ang button bell. At huwag din po kalimutan na i-like ang aking channel para ikaw ay updated ka sa lahat ng aking video dito sa aking channel. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng may kapal.